How can we keep from committing sin? Usaho na to nga malikay kita sa sala. Doon na nito ka paagi, nga gitudlo sa itong sibahan, aron kita malikay sa sala. Kaya nahibaw ta nga kinigong pagpakasala, ini kanunay yung nag-agni na to, kanunay yung nagganon na to kada adlaw. Nakasa sa una, sa pulong, sa buhat. Kung sa ganun yung kapat, sin o omission, kana bang dili ka mabuhat sa angay na to nga buhat. Nya, nano nga, ikinahanglan mo nga mulikay ta sa siyempre, kaya naman sa Hope 3:16, dili kita makadukol sa Dios kung dili kita magbalaan. Isa na makadukol sa Ginoo, naturang balaan. Naon sa may Ginoo ni San Mateo 5:48, be perfect because God is perfect. Ang makasaka sa langit, ito rin yung balaan, putli. Kanya kayo makasaan kita. Adi, ito ang pagkanto sa sala, kanunay. No? Tinahanglan, dunay, itawag na ito, o mga pamaagi, pagpugong, pinguha. Una, tinahanglan kita, mainam uon. Prayer. So, number 1 is prayer. Nasa Salmos 73, versikulo 22, ningon, ang labing tinuhaon na to sa tanan, mao gayud ang Dios. Isa ang itinuha sa itong kalag, matupad ni San Teresita, ang pag-ampo mao'y ginhawa sa atong kalag. Yaw na? Kung dili kita may napuon, kaninaw da, kislungan na itong kalag. Kaya nga naman, ang ginhawa dahil sa kalag, mao ang ato pag-ampo. Mga kinahanglan ang pagkamay ng puon. Kanya malikay kita sa sala, kini kong pag-ampo, layas ng yawa na. Kaya naman putikado man ta sa Dios. Ang importante ang prayer. Mga dyan sa Salmos, ang Dios mo'y labaw na ito na tinuhaon sa tanan. Usama na ito pag tinuhaon Ginoo, pinagi sa itong pagdagog kaniya, pinagi sa pag-ampo. Kanya, usama ng pag-ampo ng itulog sa Dios. San Mateo 6:23, Lord's Prayer. Amahan na mo. Matupad ni Kristo, in-anian ninyo pag-ampo. Ama na mo na nakasalangit, pagday ko ng mungalan. Mabut ka na mo ang inyong yarihan, matuman ang imong pagbuot, di sa yuta, mainom, nga kinituman dito sa langit. So doon ay Lord's Prayer. Itudlo ni sa itong Ginoo. So ito pa, importante kaayo ang pag-ampo. Diyas ka lang nasulatan. Si Kristo, mingon kayo, ninyo siya. Dili bagay ka mo makatukaw, bisan usa na lamang ang oras. Pasko ang Espiritu, luya ang lawas. Bisan wahi kadasig, pero maning pasok ta, kaya naibaw ta, kini mo, oy, gusto. Okay. Now, saan ito pag-ampo? Unang Tesalonica 5:17-18, matag karon mo niya. Praying without ceasing. Why undang ang pag-ampo? Ano na yun? Ano naman? Naaman ang yawa ka nung nebot. Uno Pedro 5:8. Mga o, mundang kag-ampo, maluya ka, ang yawa ko, basko. Pinaluya ka sa pag-ampo. Nyamado kaya ang yawa, diya sa itong mga pag-ampo. Unang Tesalonica 5:17. Unya, tanawa kung sa kamahinong gano'n ang pag-ampo. Dinhi sa San Marcos, digamit ko ni Kristo. Ningon ang mga apostoles, kato pang nayawaan ng bata nagiyawaan. Mabasa nato na sa San Marcos chapter 9 verse 14-29. Wa makapagawas ang mga apostoles sa bata nagiposes. Mo nga nangutana ang mga apostoles, magtutulog ano mo gawas ang yawa. Masay Ginoo ni Kristo, dili ka mo makapagawas nining mata nga sa yawa. Gawas kung ka mo mag-ampo o mag-kuasa. So, importante kayong pag-ampo. Huwag makapagawas ang mga apostoles sa yawa ko. Mga giklaro ni Kristo, makapagawas ng kamo nining yawa kung ka mo mag-ampo. So prayer is the very important in Christian life. Okay. Ihatag sa Dios nato kining tulo ka bertudo. Kining pagtuo, paglao, o pagiguma. No?
Faith, hope, and charity. Aron mutubo ni ikinahanglan nga prayer. Mo increase ang atong faith, hope, and charity through prayer. Pero wa tay pagampo ang atong pagtuo, paglaom, paghigugma, awan na ta. Dili na. Kung dili na namo ini gitawag ko, dili na mo increase. So mo na pagampo, pangutana. Kinsa ang atong iampo? Ibu o, tao. Oh. Ibu katawan. Ikaw katawan. Bisan ang atong mga kaaway. Nag-away. Tanan. Dili lang kay itong amigo. Bisan ang atong mga kontra. Nakasinati na pamunga. Ako nakasinati na gikuha na. Kaya di ako yung kontra akong jampo. Jadi mong tingong na ko. No? Pero kabantay ko nga mong lahigon. Amang iba. Oh, dili mo tingong kauban mo yung trabaho. No? Nahiubos ka. Wala nga nag-ampo ko hito. Pero wala na ha. Tingog ra ka rin. No? Lipay ka ito kay tingog ra. Di na nato batukan. No? Kauban na to safety. Ibugan sa iyong asawa. No? Testimony ron ni anhing dadong istaka. Huwag. Pero sa ingon niya, nag-ampo rin siya. No? Ibiyaan siya, pero huli ang asawa. Huli. Ibiyaan na siya, kinigyan mo paglalis pamilya ba? Diyan ganito yung istorya. Kanang tinuod yun, kauban na to. No? Safety siya, dato na to. Pero na ay isulti na ko, na nakasa sa iyong asawa. Kasa ka. Kanya mag-result na siya kung saan pag-sulti niya. Eh, suko kaya, kasako. Pero pinagi siya mga pag-ampo, yun sa niya, nga inag-sulti niya sa asawa, hinapunta ka, dili siya masuko. Mag-ampo siya, good man, bisan tulog siya na kasa, pag-apos niya sa asawa, huwag masuko. Idawat niya, nangayon siya pa sa'yo. True prayer. Importante kayo ang pag-ampo. Okay. So, arita sa kinuha. Kung saan ito ang malikita sa sana, how can we keep from committing sin? Receive sacraments frequently. Kung saan ito masabot? Batasan na ito ang pagdawat sa mga sakramento. Labi na ang sakramento sa Eucharistia o sakramento sa pagkumpisan. Doon natin 5 senses. Pero ang ato sense of taste, di ba? Di ba natin 5 senses? Oh, sense of hearing, sense of taste, feeling, o kining seeing, sa paiwan. Smelling, kining tanan nga to ng mga senses, gamiton ni aron sa pagsimba sa Dios. Naiba mo ba na? Tanan. Pero dili na ito nakalima man na ari ko sa yun sa manato pagsimba ang Diyos pinagi sa ato ang sense of taste. Hindi man itong dila. Yun sa manato pagsimba ang Diyos o pagdaya. Pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eucharistia. Diha sa atong dila. Diha sa pagdawat na ito atong giila, isimba ang Diyos nga siya mao nga ito mando luwas. Now, receive sacrament frequently. Kung sa may atong maanin ini, kung mudawat na kanunay sa sakramento sa Eucharistia, matod pa ni San Pablo, ayaw ka magpapakawa sa grasya. Kaya umawa ka sa grasya, adili ka mag-ato sa Diyos. Hebrehanon 12:15, dili ka magpakawa sa grasya. Kinahanglan kanunay ta magpabilin diha sa grasya sa Diyos. 2 Corintios 6:1. Ingon San Pablo, ayaw ninyo usiki ang grasya na inyong nalawan. Kung saan man mausik ang grasya, kung makasala tao sa ini usaka mortal sin. Mo nga, inagkasaan nato sa mortal sin, nawad na, nayaw ang grasya. Mabitaw na na, ikaduhang daw sa kalawasan, CCC 1456, na humanta, diha sa pagpagkasala, dunay lang yun, aron madugtong na pagbalik sa Ginoo. Sakramento sa kumpisa. The sacrament of reconciliation. No? Gituyo na sa Ginoo, gibug na sa Ginoo. Mga importante po ang importante yun ang sakramento
sa pag-umpisal. Mo nga ningon dinhi sa Parok 1:14, himuan ninyo ang inyong kaugalingon nga pagpangumpisa. Parok 1:14. Bisa kita. Unya, Sirach 4:26, ayaw ikauwaw ang imong pag-umpisa. Di ta mauwaw. Buot pa sa mo, dili ta maglipon-lipon. Kaya ang pag-umpisal, mo na ang ikaduhang dapos kaluwasan. Kinahanglan ato nang patunan. Unya, bukan tagamay sa Sacrament of Eucharistia. Nga ang Eucharistia matupad ni San Juan, ang Santos nga Eucharistia gikan gyud sa pulong baba ni Kristo. Ako ang pan sa kinabuhi. Asa to pa ta? Eucharist is the bread of life. Pulong na sa itong Ginoong sa Kristo, San Juan 5:51. Siya yun, ang pan sa kinabuhi. Kunya, nakahalik na gani o mainit na paglilisay sa Mario sa San Juan 6:51, ingon siya, ingon ang mga Hudyo, kung saan ko may tawhan ang paghatag sa iyong lawas araw tugan. Nangutan ang mga parisite, taas man kayo ang explanation ni Kristo ni Eucharistia. Sa pa niya tukura ang Eucharistia, gisugdan niya sa duha ka milagro. Pag milagro sa pagkiningan ang multiplication of bread o katong pagpainom sa unong ka bino gikan sa tubig. Unong ka tagyaw na tubig, gihimo niya bino. Mo ang the first two miracle ni Kristo. Una pa niya gihimo ang Eucharistia. Gituboy niya ang nauna sa tao sa mga butang na yutanon ngadto sa mga butang na espirituhanon. Mo bang ato nangita dito mga tao? Ningon siya, nangita naman ako. Kaya nangabuso mo nakakaon o nakainom. Pero ang tinuod, wa mo makasabot nga nung gihimo ko kanto. Ituboy ni Kristo ang mga una-una sa mga tao sa mga butang na espirituhanon gikan sa mga butang na yutanon. Mga gitukod niya ng Eucharistia. O niya, sa 53, ningon si Kristo, kung dili ka mo mukaon sa pan, dili ka mo makabatong o kinabuhi. If you do not eat this bread, you do not have life. Continue. Huwag ka mo'y kinabuhin dayon sa Juan 6:53. Kaya sa 55, ningon si Kristo, ang akong unod, mao ang tuog nga kalan mo. Mga importante kayo Eucharistia. Okay, ikatulo. Tension. Ikatulo ha. How can we keep from committing sin? Remember, kanunay na ito magpunahunahon nga ang Diyos kanunay nag-uban ka na ito. God is always with us. Pag kanunay na ito yan ng gimahuna, ang Diyos na aday na ito, mag-uban. Uy, barang managana, tas kapag pagkasala, inaang Diyos ang tulungan na tanaw yan na ito. Di ba? Kunya, sa Sirach 28:1, ang Diyos nagtimaan sa atong mga sala. Timaan siya. Yun ang timaan niya. Muhat patutang. No? Kunya, sa Salmos 139, versikulo 12, walay kangit-ngit diha kaniya. Landag kanunay ang Diyos. Kita ay landag kayo. Ang Diyos, ang iyang mga mata, 10,000 kapilo, mas hayag pa sa tao. Na nasa Sirach 33. Ayunan dan 10,000 kapilo, mas hayag pa sa tao. Kung hayag ang adlaw, nalandagan, hindi mo kalimutan, sobra pa niya na ang Diyos. Kay walay dili makita sa Diyos. Walay dili mahibawaan sa Ginoo. Nagsusi na diya sa itong kasing-kasing. Kaihap ganyan sa itong buhok. No? Sa Lucas 12:7. Kaihap. Ito pa sa buhok. Suhito yun. Omniscience. Nahibaw sa tanan. Ayun ang tanan. Isaiah 46:10. Sa Isaiah 46:10, ang Diyos wa pa gani magsugod, nakahibaw na kano sa human. Yung na, wa pa magsugod ra, nahibaw na kano sa human. Wa pa ka mataw, nahibaw na siya kano sa kama matay.
Nan ka, mo na nga, remember, God is always with us. So, makalikay ka kung kanunay na ito na una-una. Ikaw pa, remember, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Kung una-una na ito, na itong lawas, templo sa Diyos, dili na ni ato, iya na ni. Kaya dili naman ni ato, atong tinuhakot ang mga butang nga ikahimuot sa tag-iya sa itong lawas. Mga bitaw ninyo si San Pablo, kamo ang templo sa Diyos. Unang Korinto 3:16-17. Mo nga si San Pablo nagwali yun nga dili na kamo ang tag-iya sa inyong lawas. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kagalingon alang sa mga buhat nga malaway o daotan karon gamita ang inyong kagalingon alang sa buhat nga matarong balaan o maayo nga katuyuan. Mao ka na ang awak ni San Pablo nga ipagamit na nato ang atong lawas kay templo na ni sa atong Diyos nga mao ang Espiritu Santo. Namatod pa niya, ayaw ulini sa mga bisyo ng lawas. Galatias 5:24. Dili nato ulingan alang sa mga tao nga iya na ni Kristo. Gilansan na nila sa krus ang tinuha sa unod uban ang mga bisyo ini. So kato mga bisyo kaya na kay templo naman ang atong lawas. Our body is the temple of the Holy Spirit. Busa pinahanglan nga atong ning gamiton dili na to hugaw-hugawan pinaagi sa mga bisyo nining kalibutan. Unya dugang pa si San Pablo nagpahinumdum na to sa unang Timoteo 4:8. Kung mas mapuslanon ang pagpaugnat sa lawas, mas labing hinungdanan ang pagpaugnat sa kalat. So doon ay pagpaugnat. Exercise. Importante man yung pagpaugnat sa lawas, pero mas labing importante ang pagpaugnat sa kalat. Football. Oh, naman ang unang Timoteo 4:8. Pagpaugnat. So remember, our body is the temple of the Holy Spirit. Ikalima, matod pa. How can we keep from committing sin? Resist temptation. Pagpapatuki ang mga tentasyon. No? Ano sa pagpapakibato? To fight against. To remain strong. Not be affected. So mo na yung pag-fight, mo na yung pag-resist. Matod pa ang tentasyon, dili sala. Kalau sa atin makasa, kung musakay na ta sa tentasyon. Kaya ang tentasyon, sama naman lagi na kung iro, no? Dili ka mapaakan sa iro, kundi ka magpaduol. Kaya ang tentasyon, mura ng iro nga hinungtan, gigahin ba? Dili ka mapaakan, kundi ka maduol. Nagsigar ka pa ko, pero dili ka mapahit, kung dili ka magpaduol. So, to fight against, to remain strong, not to be affected. Resist temptation. So, muna ikalima. Ikaunong, masawa na ito na malikay ta sa pagpakasala, avoid occasion of sin. Likayan na ito ang mga okasyon sa sala. Naibawtag na yung mga okasyon sa sala. Likayan na ito. Okasyon. Kaya kini okasyon, ibaw mata, okasyon dito, sa ito grupo ito yun. Daghan kayo mga agda, mga occasion of sin, mga mulikay lang ta, niya na. Sino, hindi na kita perfect, pero at least nga nakibaw ta. No? Kung laban ito, atong o, nakibaw ta kung sa itambal, kayo sin. So, abuin, occasion of sin. Yang saya ingat sa sira, 21:1-2. Likay ang sala, kay ang sala, upaak sa atong dala, o malaglag kita. Ano yung unod yan? Paako na itong kalag sa sala, laglag ka. Muna nga, likaya na ito ang sala. Ikapitong katapusan. Remember,
your past away. Sagot pasabot. Kanunay na ito hinumduman na kita bubiya gayon dining ginabubiha. Mamatay kita. Kung kanunay din nato ng nunaon, makalikay kita, umulikay kita sa sala. Kaya nga naman, matay kita. No? Ngayon mas matayon, uko. Yung sa iba sila sa uko, kung sa natong nabuha, maayo daw tayo din sa kalibutan. Sirach City 33. So sige mo. Bisan unsa ang imong buhaton, hinumdumi nga moabot gayon ang adlaw nga mamatay ka. Kung buhaton kini, dili ka gayon. Dili gayon ikaw makasala. So kanunay dahil nato lang una-unaon nga ubiya ta nilang kaliputana nga kung kanunay nato lang una-unaon, muli kay ka sa pagpakasala. Mahinungdan nga kato usa ka santos, kalimot isa tong santosa, sa iyang kwarto nagbutang gyud sa iyang altar o bukog dungo. Kay pag dungo pag ato sa kwarto oy, mapareha jud ko na. Na may bumong kalinaw sa pagkita tungkol kalamira. So ano ni sa mga sa matayon? Wala nga, kalinaw siya nag-remember na kung dili ka magpakasala. Pero ano ang tao magpakasala? Ecclesiastes 8:11, tungkol kay ang Diyos dili mo silo dayon. Sirach 38:16, ang pagkamutan alang sa mga patay. Matod pa. Anak, kung adunay mamatay, angay ka nga magpamutan. Hinang o damoy-moy aron pagpakita unsa kasakit ang imong gibati tungod sa iyang kamatayon. Pasidunggi ang iyang patay na lawas ug tambong sa lubong. Hinang umayo ug sa dakong pagbati tumana ang igong digudigayon sa imong pagpangutan. So hinang ug tambong sa lubong. Gitibasa ito nato nasa inyong atong service. So, kanang pagtambong sa lubong, biblikal na, nakisa may nakahimo na. Kita yung mga Katoliko, mga yung nakatuman halos na. Ano nagkagutambong pa niya? Kay isulti man ni Kristo, nasa San Lucas 11:44. Asa maging ni Kristo, pagkalaot ninyong mga Parisiyo, naisama kamo sa mga lubong nga way timaan, nagitamak-tamakan lang sa mga tao. Masud pa na yung lubong nga way timaan, inatong lubong kaya na may timaan, way kurus. So, importante kayo kanang pagduha nito sa lubong. So, ato ang bansayon ay pukot, ang ato mga anak makita, murugaw po na nato. Okay, musundog na sila. Hindi ta tigo ang lubong. Ay, naglubong ko na ito po. Ang ito mga anak, adik, utatimanan. Utatimanan kay, di man ito nagtotos pa sa mama atong lubong. Hindi man mabansay. Di mo na nga, masagin ng Kristo, pagkalaot ninyo, isama mo sa mga lubong mo ay timaan. Nagitamak-tamakan mas mga tao. Mga buhatan na ito timaan ang lubong. Sige. So, mga isuwang recap mo kini ang ito ka paagi aron kita malikay sa sala. Maliko na po, una, prayer, importante pagampo aron makalikay kita sa pagpakasala. Ikaduha, receive sacrament frequently, sa patasanon na to, ang pagdawat kanunay sa mga sakramento, labi na sa Eucharistia o sa pininihan kumpisal. O, hinumduman na to, nga ang Diyos kanunay, gauban na to. God is always with us. Ikaw pa, remember, our body is the temple of the Holy Ghost or Holy Spirit. Kalima, inanglan, pagkipatukan nato ang tentasyon. Resist temptation. Kauno, abuhin occasion of sin. O ang ikapito katapusan, remember your past. So may suon, mana akong pag-ambit karon, inyadagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw, o God bless na itong tanan. Sa kalang samahan, anak, sa pagpaminaw.